Akala ko sa teleserye lang pwedeng mangyari ang mga nangyayari sa buhay ko. Pero maling-mali pala ako. Ni sa panaginip ay hindi ko inakala na posible kong pagdaanan ng ganung uri ng sakit na halos dumurog sa aking pagkatao at magpaguho sa aking mundo. At kahit ilang taon na ang nagdaan ay sariwa pa rin ito sa aking alaala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alexa. 35 years old at tubong Carmen sa Davao del Norte. Pero 10 taon nang nakakalipas nang lumuwas ako dito sa Maynila. Ang totoo niya na hindi pa gaano nagtatagal simula ng kawilihan kong pakinggan ng inyong programa. Pero walang araw simula noon na hindi ako nangarap na makapagpadala sa inyo ng sulat upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ngunit bago ang lahat ay humihingi ako ng pangunawa sa ating mga kabarangay para sa ilang bahagi ng aking storya na merong sensitibong tagpo. Papadudot, noong nasa Davao pa ako, nagtatrabaho ako bilang supervisor doon sa isang malaki at pribadong kumpanya. Yun ang first job ko simula nang makapagtapos ako sa kolehiyo bilang cum laude. Nang matanggap at makapasa ako sa naturang kumpanya, hindi na ako dumaan sa pagiging rank and file dahil for training na agad ako sa mataas na posisyon. Hindi na bago sa akin yon dahil noong nag-aaral pa lamang naman ako ay consistent awardee at palagi na akong top student ng klase namin. Bukod sa pagiging matalino ay may pagmamalaki ko rin ang taglay kong pisikal na kagandahan. Kaya naman malakas talagang kumpiyansa ko sa sarili ko simula pa noong college pa lamang ako. Madami na akong naging manliligaw, pero ni isa sa kanila ay wala akong sinagot dahil ayoko ng commitment. Mabilis kasi ako magsawa at aaminin kong hindi ko kailangan ng mga lalaking magsasabi sa akin ng dapat at hindi ko dapat na gawin. Nang magtrabaho naman ako ay puro fling at hook up lang ang naging relasyon ko sa iba't ibang lalaki. Kaya nga kilala din ako bilang playgirl ng aking mga barkada. Mabuti naman nakipagkita ka na sa akin, no? Alam mo namang ikaw lang ang best friend ko tapos palagi ka pang busy these past few days. Sorry naman. Pero tama ka, busy nga ako masyado kaya naisip kong kailangan ko rin namang lumabas-labas. Kailan nga ba yung huling beses na nag-bar tayo? Sandali, meron pa ba tayong ibang kaibigan na darating? Wala na. Niyaya ko sila pero may mga kanya-kanyang commitment sa mga jowa. Kaya ayoko ng ganong klaseng relasyon eh. Merong nagdidikta sa iyo sa mga gagawin mo? Sus, matagal ka na naman ng ganyan. Mas magugulat ako kung medyo lumihis ng konti ang filosofiya mo sa buhay tungkol sa pakikipagrelasyon. Aba, paano naman mangyayari yun? Pag nangyari yun, sigurado magiging napaka-boring ng buhay ko. Biruin mo, iisang tao lang ang palagi kong sasamahan o kakausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa ganong relasyon kasi sa ngayon, nag-e-enjoy pa ako sa mga panandalian lang. Yun bang kapag napagsawaan ko na, pwede ko nang iwanan? Yun bang relasyon na walang halong feelings at commitment? Happy-happy lang. Ibang klase ka din talaga, no? Ewan ko ba paano kita naging best friend? Mundo ang pagkakaiba natin pagdating sa pinaniniwalaan natin tungkol sa relasyon. Ang dami mo nang pinaiyak ng mga lalaki simula pa nung college and until now. Kakaiba ka talaga. Ikaw naman. Siyempre, opposites attract. Kaya nga tayo mag-best friend eh. At kaya nga rin pala kita in-invite kasi meron akong ikukwento. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa bago mong fling o hook up, no? Paano mo nalaman? Pinagsasabi mong paano ko nalaman. Madalas naman kapag nagkikita tayo, panay ang kwento mo tungkol sa mga nakilala mong lalaki. Kaya ano ba yun? Sino na naman ba yung bago mong biktima? Sobra ka naman sa biktima. Pero pwede ko na rin siyang isama sa listahan ng mga lalaking na ghost ko. Ay, ikaw na te. O dali kwento na.
nakilala ko tong guy na to sa social media 2 months ago. Ayos naman siyang kausap. In fact, nag-click naman kami kasi marami kaming similarities. Then, as usual sa boys, gusto agad dumamoves. Kaya medyo tinamad akong kausapin siya nang magpakita na siya ng ganong motibo. Until one day, medyo nakaramdam ako ng pagkapagot. Kaya naisip kong balikan yung last conversation namin. So, nagkausap uli kayo? Yes. At pumayag ako makipag-fling sa kanya. Pero virtual lang. Phone at online lang. Ganon. On and off yung naging relasyon namin. Kaso lately, mas nagiging demanding na siya. Hanggang sa nagsabi siya na gusto raw niya makipag-meet in person. Noong una, ayoko kasi wala akong oras para sa ganon. Pero ewan ko ba, napapayag din ako sa huli. Oh, tapos? Ina-schedule namin yung meetup namin. Kaso, nung dumating na ang araw na yon, guess what? Tinamad ka. Nawalan ka ng gana at interes. Correct! May iba na rin kasi akong kinakausap noon na mas interesting at ayaw din ng commitment. Kaya, automatic na dinisregard ko na yung lalaking gustong makipagkita sa akin. Binlock ko siya sa social media accounts ko at hindi sinipot sa meeting place namin. Nito ko na nga lang siya naalala at natatawa ko habang ini-imagine ko kung paano siya naghintay doon na parang tanga kung sakali. Grabe ka talaga. Kawawa naman yung tao. Paano nga kung nagpunta yun dun para makipagkita sa'yo tapos pinaghintay at pinaasa mo lang? Problema ko pa ba yun? Sinabi ko naman sa kanya na ayoko makipag-meet nung una pa lang. Siya tong mapilit. Tsaka bakit kailangan pa kasi naming magkita? Hindi pa ba sapat yung nag-uusap kami sa phone? Hindi pa ba siya kontento sa video calls namin? Baka naman tinamaan na sa'yo. Kumbaga, gusto nang seryosohin at gawing official yung relasyon nyo. Yun nga, nakakaloka. Isipin mo na lang, paano kung magtapat siya ng feelings niya sa akin pag nag-meet kami? For sure, i-reject ko lang naman siya, 'di ba? Mas mapapahiya pa siya. Kaya ayos na rin hindi ko siya pinuntahan. Tsaka malay ko ba kung may masama palang balak sa akin yung taong yun, no? Kaya siya pilit na nakikipagkita sa akin. Grabe siya oh. Pero kawawa pa rin yung tao. Sakaling ang malinis naman ang intensyon niya. Sana sinabi mo na lang na di ka matutuloy kesa hinayaan mo siyang maghintay doon. Sa tono mo, parang sigurado kang naghintay nga siya ng matagal, ah. Malay mo, hindi rin naman pala siya tumuloy. Ako pa pala ang plano niyang Indianin, naunahan ko lang siya. Nabanggit ko lang naman kasi nga di na bago yung senaryo na ganun, di ba? Yung bigla mo nalang iniiwan sa ere yung mga nakikilala mong lalaki kapag di ka na interesado. Well, wala tayong magagawa. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Kapag ayoko na sa isang tao, ayoko na talaga. Tapos. Kaya nga hanggang ngayon wala ka rin nakakarelasyon dahil ikaw mismo hindi ka matino karelasyon. Alam mo, nagbabago ang nararamdaman ng tao. At hindi yun kasalanan. May mga tao na nafo-fall out of love dahil meron silang nakikilala na nagpabago sa nararamdaman nila. At normal yun. Pero hindi ka pa naman in love, di ba? Kaya parang hindi applicable na gawin mong example yan. Alam mo, kahit gaano ka pa katalino, kapag na-in-love ka na, mabobobo at mabobobo ka. At saka paano na lang kung dumating na pala yung taong mamahalin mo ng husto pero huli na pala ang lahat para sa inyo dahil dyan sa filosofiya mo pagdating sa pakikipagrelasyon. Masyado ka namang advance mag-isip. Pero if ever na mangyari nga yung sinasabi mo, napaka-imposible na ako, si Alexa, na kilalang matalino, maghahabol para lang sa isang lalaki? No way! Ako ang hinahabol. Never akong maghahabol sa kanila. Itaga mo yan sa bato. Ay, sabi mo eh. Masyado ka naman nag-aalala dyan. Mabuti pa, uminom na lang tayo. Treat ko, don't worry. Oh my gosh! Oh, bakit? Look! Si Julius the nerdy boy ba yun? Ha? Saan? Oo nga. Si Julius nga yun. Yung schoolmate natin ng college, right? Oo, siya nga. Bakit parang gulat na gulat ka?
Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala na makikita ko siya sa lugar na tulad nito kasi dati wala siyang alam puntahan kundi yung library natin sa school noon. Kaya nga siya binansagang nerdy boy eh. Nakakatawa. Ikaw naman, malay mo nagbago na siya. Tingnan mo, iba na rin ang pormahan niya. Oo nga. Dati ang baduy niya manamit eh. Bigla tuloy akong naging interesado sa kanya. Papadudot tulad nga ng sinabi ko. Kilala bilang baduy pumorma at nerd si Julius noong nasa college pa kami. Matalino naman siya katulad ko din na palaging nangunguna sa klase nila pero kabaliktaran ko naman siya dahil sobrang seryoso niya sa buhay. Ni hindi siya marunong makihalubilo sa ibang estudyante at hindi siya pala attend ng mga party and in short ay wala siyang social skills. Para siyang pinalaki sa kuweba. Ang huling beses na nakita ko siya ay noong matapos ang graduation ceremony namin. Wala na akong masyadong alam o narinig tungkol sa kanya simula noon dahil tulad ng palagi kong sinasabi. Hindi ako interesado sa mga boring na tao. Pero matapos ko nga siyang makita sa bar na pinuntahan namin ng best friend kong si Loris ay parang biglang nagbago ang dating pagtingin at pagkilala ko sa kanya. Aminado ako noon na nagkaroon ako ng interes kay Julius. Lalo na noong nagpunta muli ako sa parehong bar na pinuntahan namin ni Loris noong sumunod na linggo. At nakita ko siyang muli papadudot. Hey! Hello, here. Binila kita ng drinks. I hope you like it. Thank you! Nag-abala ka pa? No big deal. I'm Julius. At ikaw naman si Alexa, right? Yeah? Hindi mo man lang ba tatanungin kung paano ko nalaman ang pangalan mo? Bakit pa? Mukha namang natatandaan natin ang isa't isa eh. So hindi na kailangan ng ganong intro. That's good to know. Mind if I sit here? May kasama ka bang iba? Oo, kasi mag-isa lang ako. So kung meron kang hinihintay, pwede naman ako umalis na lang. Oh no! Wala akong kasama. Ako lang din mag-isa kaya pwede kang maupo dyan. Thanks. Ang totoo niyan, nakita na kita dati dito sa bar last time. Kaya umasa ako na baka makita kita ulit dito ngayon. Really? Actually, pareho pala tayo nang naisip. Seryoso ba yan? Oo. Matagal na rin since graduate tayo ng college. Wala na akong narinig tungkol sa'yo simula noon. Kumusta ka na ba ngayon, Julius? Ito, ayos naman. Working as a nurse sa public hospital. How about you? Nagtatrabaho na din ako as supervisor sa isang private company dito sa atin. Wow, supervisor ka na pala. Iba ka talaga, Alexa. Simula nung college tayo, kilala ka ng matalino sa school. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung mataas na ngayon ang posisyon mo sa trabaho. Ikaw din naman matalino. Pero malaki ang pinagbago mo. Kasi ang natatandaan ko noon, hindi ka palalabas. May pagka-introvert ka pa nga eh. Pero tingnan mo naman ngayon, marunong ka na makipag-socialize. Ganun talaga siguro. Napag-isip-isip ko na kailangan ko din lumabas sa comfort zone ko. Para din mag-grow. At isa yun sa mga desisyon kong hindi pinagsisisihan dahil ang totoo niyan, kung hindi ako nagbago, siguradong hindi kita makikita uli. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung nasabi ko na ba sa ito nung college pa tayo na crush kita. Oh my gosh, really? Pero wala akong matandaan kasi nga marami kayo nagsasabi na crush niyo ako. Oo eh. Hindi ko na nga rin maalala kung nabigyan ba ako ng chance na makapagtapat sa'yo noon. Paano ba naman? Ang haba palagi ng linya ng mga lalaking nanliligaw at nagpapapansin sa'yo. Samantalang isang hamak na nerdy boy lang ako noon. Kaya duda rin ako na mapansin mo. Uy, sobra ka naman. Hindi naman ako ganun kasamang tao para hindi ko mapansin ang effort mo. Pero nakaraan na yon. At ngayon nagkita tayo uli. Pakiramdam ko itinadhana talaga itong mangyari. Kaya nga sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na ulit ako maduduwag. Well, congratulations to you.
So Alexa, pwede ba tayong maging magkaibigan? Wait, meron ka na bang boyfriend? No, wala akong boyfriend. And yes, pwede tayong maging magkaibigan. Ayos, nice. Papadudot na puno nga ng kwentuhan at maraming tawanan ng pagkikita naming yon ni Julius. At masasabi kong nag-enjoy talaga akong kasama siya. Na hindi ko na nga namalayan kung anong oras ba kami naghiwalay at bago umuwi ay nagsuggest siya na ihatid ako sa aking apartment. Bagay na hindi ko naman tinanggihan dahil ng araw na yon ay hindi ko dala ang kotse ko. Nagpalitan na rin kami ng numbers at nagfaluhan sa social media dahil malakas ang pakiramdam namin na hindi yon ang magiging una't huli naming pagkikita. Kahit ako sa sarili ko ay hindi ko rin mapigilang ma-excite sa mga susunod pa naming paglabas na hindi nga nagtagal ay nangyaring muli. Dumalas ang pagkikita at paglabas namin ni Julius, Papadudot. Hanggang sa formal na rin niya akong niligawan. Bagay na hindi ko tinanggihan pa. Pagkalipas lang ng ilang buwan ay sinagot ko na siya at opisyal na ngang naging kami. Oo, walang wala talaga sa karakter ko ang pagpayag na magpaligaw kay Julius. Pero nang maging kami, pakaramdam ko noon. Naging totoo ang saya sa dibdib ko. Palibasa sa unang pagkakataon ay naranasan ko na ma-in love. Papadudot noon lang talaga ako na in love sa tanang buhay ko. Bagong-bago sa akin ang pakiramdam kasi hindi ako sanay na nananatili sa isang pangmatagalan at seryosong relasyon. Pero nagbago ang lahat nang muli kaming magkita ni Julius. Kahit na nakukornihan ako sa sinasabi niyang yon na baka raw itinadhana ang pagkikita namin, pagkalipas ng mahabang panahon ay parang gusto ko na ring paniwala ang totoo nga ang sinasabi niyang tadhana. Mabuti na lang pala na sa parehong pahina kami ng aming buhay nang muli kaming pinagtagpo. Tumagal ng 2 buwan ang relasyon namin ni Julius bago ko nabanggit sa best friend kong si Loris ang tungkol doon. Tulad ng inaasahan ko ay hindi makapaniwala ang kaibigan ko na magiging kami ni Julius at lalong higit na mas tumibay ang aming relasyon. Siyempre hindi mawawala doon yung tuksuhin niya ako na kinain ko daw ang mga sinabi ko na kahit kailan ay hindi ako papasok sa isang relasyon kung saan ay kailangan kong mag-commit at higit sa lahat ay hindi ako mai-in love. Aminado naman ako, Papadudot, na kinain ko ngang talaga ang lahat ng paniniwala ko pagdating sa pag-ibig. Pero kung para naman kay Julius ay masasabi kong worth it ang mga bagay na binago ko sa sarili ko. Mabuti naman nakipagkita ka na sa akin. Malapit na talaga ako magtampo sa'yo eh. Hala, bakit naman? Paano? Nauubos na masyado ang panahon mo sa Julius na yan. Di mo na ako masyadong pinapansin o nire-replyan sa mga chat and text ko sa'yo. Kailan mo ba kasi planong hiwalayan si Julius, ha? It's been 2 months. Usually, araw o linggo lang ang tinatagal ng mga nakakarelasyon mo eh. Ewan ko ba? Pero parang hindi ko kayang hiwalayan si Julius. Tulad ng ginagawa ko sa mga nakaka-fling ko lang. Kasi parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Alam mo yun? So in love ka na nga. Siguro nga, kahit ako mismo nagugulat sa sarili ko kasi hindi ko akalaing may in love ako ng ganun kabilis kay Julius. Nakakatawa man pakinggan pero totoo. Halata naman eh. Pero di naman sa sinisira akong kaligayahan mo ha. Kaya lang, di ka ba natatakot? Natatakot saan? Na kapag hinayaan mo pa ang sarili mo na mahulog kay Julius, baka sa huli, magsisi ka. Magsisi ako? Anong ibig mong sabihin? Lasing ka na yata eh. Sira. Pero seryoso, concerned lang naman ako sa'yo bilang best friend mo. Ayoko namang matulad ka sa akin, nakaka-break lang sa boyfriend ko dahil nag-cheat sa akin yung gago.
Hindi naman siguro gagawin ni Julius sa akin yun, no? Kasi pareho namin gusto talaga ang isa't isa. Ayoko lang dumating yung punto na masyado kang mabulag sa sinasabi mong pag-ibig para kay Julius at di mo na makita ang totoo. Ikaw din, baka di mo kayanin yung sakit. Ikaw naman? Masyado ka namang nega dyan. Ako, iiwan ni Julius? Aba, imposible mangyari yun, no? Tsaka kilala ko si Julius. Hindi niya ako lolokohin. Isa pa, gaya nga ng sinabi ko kanina, ramdam ko yung sincerity niya nang ligawan niya ako. Oo, medyo hindi pa nga kami nagtatagal simula nung maging kami, pero sapat ng dahilan yon para masiguro ko sa'yo na safe ako kay Julius. At kung iniisip mo na baka ako naman ang magloko, huwag ka mag-alala dahil nagbago na ako simula nung makilala ko siya. Kahit na sinabi ko noon na nakakabagot magstay sa isang relasyon na tulad ng sa amin ni Julius, pues, isa lang din ang masasabi ko ngayon. Ang sarap pala sa feeling ng in love. Yung bang may isang tao na nakakaunawa sa'yo, na nandyan parati sa tabi mo para pagandahin at pagaanin yung bawat sandali. Lahat ng yun na kay Julius na at wala na akong hahanapin pa. Kung sa bagay, totoo naman ang mga sinabi mo. Ibang-iba si Julius sa mga lalaki na kilala ko. Malakas ang pakiramdam ko na siya na yung binigay para sa akin eh. Nakakatawa talaga dahil akala ko sa mga teleserye ko lang napapanood yung ganito na may pinagtagpo at itinadhana. Meron din pala sa tunay na buhay. At nangyari yun sa aming dalawa ni Julius. Alam kong tungkol dapat sa kaibigan kong si Loris ang dahilan kung bakit kami nagkita ng gabing yon, Papa Dudut. Pero hindi ko napigilang ibida ang sarili kong kaligayahan sa kanya ng mga sandaling yon. Alam ko na bilang kaibigan ay dapat ay kino-comfort ko ang kaibigan ko sa breakup nila ng manloloko niyang boyfriend, kaya lang ay hindi yon ang nangyari. Magpapaalam na lang kami sa isa't isa para umuwi pero hindi pa rin ako matigil-tigil sa pagkukwento ng mga bagay tungkol sa akin at sa amin ni Julius. Kung gaano ako kasaya at gaano kasarap sa pakiramdam na ma-in love sa unang pagkakataon. At kung ano-ano pang may kinalaman sa mga bagay na yon. Sa katunayan ay hindi ko na nga matandaan kung paano kami naghiwalay ni Loris ng gabing yon. Basta ang alam ko, abala akong katext si Julius. Pero masisisi niyo ba ako kung ganon yung nararamdaman ko ng panahon na yon? Palibasa, noon lang ako nagkaroon ng permanenteng relasyon, noon lang ako nagseryoso sa isang tao. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko na posibleng masira ang matibay na pundasyon ng aming relasyon ni Julius, Papa Dudut. Na kahit kailan ay hindi niya ako pagtataksilan tulad ng ginawa ng boyfriend ni Loris sa kanya. Malaki ang tiwala ko na magtutuloy-tuloy ang aming masayang pagsasama ni Julius bilang magkasintahan. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na ibigay at ipagkatiwala sa kanya ang sarili ko. Hanggang sa nagbunga nga ang aming pagmamahalan. Pero ni sa panaginip ay hindi ko naisip na isa palang bangungot para kay Julius ang aking pagbubuntis. I'm really sorry, Alexa, pero hindi ko matatanggap ang batang yan. Anong sinabi mo? Sira na ba ang ulo mo? Sira ulo na kung sira ang ulo, pero hindi ko pananagutan ng batang ipinagbubuntis mo. Paano ako nakakasiguradong anak ko nga yan? Anong sinabi mo? Nagdududa ka na hindi ikaw ang tatay nitong ipinagbubuntis ko? Bakit? Imposible ba mangyari yon? Kilala kita. Hindi ka marunong makontento sa iisang lalaki. Anong malay ko na kapag hindi tayo magkasama may iba kang kinakalantarin? Ang kapal naman ng pagmumukha mong pagbintangan ako ng ganyan! Gago ka! Ang sakit doon ah! Kulang pa yan, Julius! Kulang pa yan dahil sa harap-harapan mong panginsulto sa akin! Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, Alexa. Dahil ang totoo niyan, nagpunta talaga ako dito para formal nang makipaghiwalay sa'yo. Ano? Gusto ko nang tapusin ang relasyon na to. Kasi hindi na ako masaya sa'yo. Hindi na kita mahal.
Ang tumatakbo lang sa isip ko ngayon ay ang makipaghiwalay sa'yo. Sandali! Sandali lang, Julius. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo naman naisip na makipaghiwalay sa akin ng biglaan? Ano bang ginawa ko para magkaganyan ka, ha? Ang dami mo namang tanong eh. Akala ko ba matalino ka? O bakit hindi mo maintindihan yung punto ko? Kailangan ko pa bang isulat tapos lagyan ng mga drawing para maintindihan mo ang sinabi ko? Oo! Kailangan mo ipaliwanag sa akin isa-isa kung anong klaseng kabaliwan ang pumasok sa utak mo. Para bigla mong gustuhin na tapusin na ang lahat ng namamagitan sa atin. Kailangan mong ipaintindi sa akin ang mga dahilan mo dahil wala akong maintindihan kahit isa. Ano bang mahirap intindi sa mga sinabi ko, ha? Gusto mo pa ba talaga idikdik ko sa pagmumukha mo na ayoko na sa'yo? Na gusto ko na makipaghiwalay? Sa totoo lang, hindi naman talaga ikaw ang babae na nakikita ko na makakasama ko habang buhay eh. Hayop ka nga talaga! May pasabi-sabi ka pa na itinadhana ang pagkikita natin. So sinabi mo lang yon para paikutin ako? Ha? Ano, sumagot kang hayop ka? Ay, bakit ba ang dami mo pang tanong? Aalis na ako. At saan ka pupuntang lintig ka? Ha? Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Julius, ano ba? Sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi mo ako iiwan. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Please, huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Sinabi na nga hindi kita mahal eh. Tinatapos ko ng lahat ng meron sa atin. Pasalamat ka nga hindi tayo masyado nagtagal dahil kung sakali, lolokohin lang natin ang mga sarili natin. Kaya bitiwan mo na ako, ano ba? Bigyan mo naman ng kahihiyan ang sarili mo, Alexa! Hindi ka sabi pwedeng umalis ng basta-basta. Paano na lang ang anak natin, ha? Napakawalang hiya mo rin talaga, no? Nakuha mo ba akong buntisin tapos iiwanan mo lang din pala ako? Ang kapal mong lintik ka, napakasama mo! Hindi ka ba talaga nakakaintindi, ha? Di ba sabi ko ayoko sa batang yan? Kaya wala akong pakialam dyan, no? Sa anong mali ko? Mamaya pala hindi akin yan tapos gusto mo lang panagutan ko. Pwede ba, Alexa? Hindi ako tanga. Hayop ka talaga! Ang kapal na mukha mo! Ano ba? Buisit kang babae ka! Ano ba? Itigil mo yan! Ganun mo na lang ba kadaling ibasura ang lahat sa atin? Ano nang gagawin ko sa anak natin kung aalis ka, Julius? Sabihin mo, ano? Aba, malay ko sa'yo! Katawan mo yan! Ikaw ang magdedesisyon kung anong gusto mo gawin sa batang yan. Ipalaglag mo kaya para hindi mo na problemahin pa. Simpleng bagay pinapakomplikado mo. O kung gusto mo, pwede mo rin namang ibenta sa mag-asawang hindi magkaanak. Napakasama mong tao! Paano mo naaatim na sabihin yan sa sarili mo pang anak? Masahol ka pa kay Satanas! Ay, nako! Ang dami mo pang drama dyan. Basta, buo na ang desisyon ko. Hindi ko pananagutan ng batang yan dahil hindi ako kumbinsido sa akin nga yan. Pasensya ka na ha, pero nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yung kasalanan. Hindi ako maniniwala nang basta na lamang nagising si Julio sa isang araw na hindi na niya ako mahal, Papa Dudut. Nawala na siyang nararamdaman sa akin na basta na lang siya nakapag-decide na gusto na niyang makipaghiwalay at iwanan ako mag-isa matapos kong sabihin sa kanyang ipinagbubuntis ko ang anak namin. Sa totoo lang, kaya kong palagpasin ang harap-harapan niyang pangiinsulto sa akin. Pero ang tanggapin na gano'n na lang niya kadaling itapon na parang basura ang aming relasyon ay kahit kailan ay hindi magiging madali, Papa Dudut. Nang sandaling yon, akala ko ako na ang magiging pinakamasayang babae sa balat ng lupa, pero daig ko pa ang binuhusan ng malamig na tubig dahilan para ako magising sa masalimuot na realidad. Hindi na akong mahal ng lalaking mahal ko. Doon ko biglang naalala ang minsan naming napag-usapan ng best friend kong si Loris tungkol sa posibilidad na saktan ako ni Julius. At ayoko mang isipin na baka merong ibang tao o babae na sangkot sa biglaan niyang panlalamig sa akin at planong pakikipaghiwalay. Ay hindi ko pa rin napigilan ang isipan ko na magduda, Papa Dudut.
Kaya naman upang makumpirma ang aking hinala, noong umalis si Julius sa apartment ko ay palihim ko siyang sinundan ng gabing yon. Para bang nakutuban ako na hindi pa siya dederetsyo na umuwi sa bahay nila. Alam kong parang tanga ang ginawa kong yon pero hindi na ako nakapag-isip. Para ako na blackout noon, Papa Dudut. Nagpadala na ako sa bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon. Tama nga ako na hindi pa planong umuwi ni Julius. Nakita ko siyang umupo sa smoking area sa labas ng bar kung saan kami unang nag-usap noon. Parang may hinihintay siya. At pagbaba ko ng sasakyan ay kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya nakipaglandian habang hinahalik-halikan sa pisngi ang babaeng lumapit sa kanya. Ang bago niyang babae ay walang iba kundi ang best friend ko na si Loris, Papa Dudut. Sinong mag-aakala nang walang hiya ko palang best friend ang aahas sa aking boyfriend? Nakakatawa dahil ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posibleng mangyari sa akin ang mga eksena sa teleserye na madalas ay napapanood ko lamang. Daig ko pang sinaksak ng patalikod ng 1,000 beses, Papa Dudut. Nang makita kong parang linta na nakalingkis si Loris kay Julius, ay hindi ko na napigilan ng galit sa aking puso. Nang sandaling yon ay parang gusto kong pagpira-pirasuhin ng buhay ang traidor kong best friend. Naisip kong paano naaatim ni Loris na makipag-sweet-sweetan kay Julius samantalang alam na alam naman niyang may relasyon kami ng lalaking nilalandi niya. Tandang-tanda ko pa kung paano ko yon ipinamumukha sa kanya. Kaya wala siyang dahilan para aksidenteng agawin ng boyfriend ko sa akin. Magkahalong sama ng loob at galit ang nangingibabaw sa akin ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kaya naman hindi ko na hinayaang maglandian pa sina Julius at Loris. Lalo lang nagdidilim ang paningin ko kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na gumawa ng eksena at sugurin silang dalawa. Ang kakapal na pagmumukha nyo! Ha? Rico! Hayop kang lalaki ka! Alexa, ano ba? Kulang pa yan sa pagtataksil mong walang yaka! Anong pagtataksil? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hiwalay na tayo! Kaya huwag mo akong pinagbibigtangan! Sira ulong to! Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Ito ba? Ito bang walang kwentang babaeng to ang dahilan kung bakit bigla ka na lang nang lamig sa akin? Ha? Siya ba? Alexa, ano ba? Nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao. At ako pa talaga ang dapat mahiya dito? Hindi ba? Sa ating tatlo, dapat kayo ang mahiya at hindi ako? Sandali. Traidor kang hayop ka! Ha? Aray! Ano ba, Alexa? Nasasaktan Ano ba? Tumigil na kayo! Leche ka, Alexa! Lumayo ka na! Nasisiraan ka na talaga ng ulo, Alexa! Kulang pa nga yung pananabunod ko eh. Dapat sa iyong ahas ka ay kinakalbo. Ang kati mo rin eh, no? Paano mo nagawang akitin si Julius, ha? Samantalang alam mo naman kami, di ba? O baka naman nagbibingi-bingihan ka lang nung nagkukwento ako sa iyo kung gaano kami kasaya at kaperpekto para sa isa't isa. Ano? Para sabihin ko sa'yo, una ko nagustuhan at minahal si Julius. Anong sabi mo? Siguro nga panahon na para malaman mo ang totoo, Alexa. College pa lang tayo, in love na ako kay Julius. Akala ko nung una mawawala din ang pakiramdam kong yon. Lilipas din. Pero nung muli kaming magkita, bigla na lang bumalik lahat ng nararamdaman ko para sa kanya na akala ko matagal nang patay. Kaya ba nang malaman mong naging kami ni Julius, inainggit ka? Nagkataon namang nagkalabuan kayo ng ex-boyfriend mo kaya mo nilandi ang boyfriend ko? Aba, magaling ka rin talagang ahas ka, no? Paano mo nagawang traidorin ng best friend mong hayop ka? Para sabihin ko sa'yo, unang naging akin si Julius. Tsaka noon pa man, wala ka nang pakialam sa kanya, di ba? Bigla ka na lang nagka-interes dahil hindi na siya katulad ng dati. Akala mo ba hindi ko alam na isang araw itatapon mo rin siya na parang basura kapag nagsawa ka na? At para sabihin ko sa'yo, matagal nang tapos ang pagkakaibigan natin.
Hindi ko nga alam sa sarili ko kung bakit pa kita sinasamahan samantalang wala naman akong napapala sa'yo eh. Napaka makasarili mo, Alexa. Wala kang bukang bibig kundi kung gaano ka kagaling at katalino sa lahat ng bagay. Puro na lang ikaw, ikaw, ikaw. Paano naman ako? Si Julius na lang ang meron ako, hayop ka. Pati ba naman siya kinuha mo pa? Aba, kasalanan ko ba kung sa ating dalawa ay mas nakakalamang ako? Ako ang pinakamaganda, matalino at sikat sa mga lalaki. At ikaw, palaging huli. Hindi magaling sa mga bagay-bagay at higit sa lahat, pangit! Nakakaawa ka, Loris. Nakakaawa ka. Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang iniwan sa atin. Ikaw ang mas kawawa. Dahil ahas ka! Mga agaw! Traidor! Malandi! Higad! Pwede ba Alexa tumigil ka na? Walang inagaw si Loris sa'yo. Ako ang kusang pumili sa kanya dahil noon pa man siya na gusto ko at hindi ikaw. Anong sinabi mong demonyo ka? Gawa-gawa ko lang naman kung ano mga sinabi ko sa'yo nung magkita tayo eh. Na mahal kita, gusto kita at itinadhana ang pagkikita natin. Ang totoo niyan, diring-diri ako sa'yo at ayoko mapalapit sa'yo, Alexa. Pero lahat ng yun, tiniis ko para sa kuya ko. Kuya mo? Natatandaan mo ba yung lalaking nakilala mo noon sa social media? Yung nakafling mo? Kuya ko yon, Alexa. Nag-iisang kapatid. Pero salamat sa'yo dahil patay na siya ngayon. Simula nung paasahin mo siya at hindi si puti sa lugar na pinagkasunduan nyo, nasaktan siya ng husto. Simula nung maglaho ka na lang na parang bula sa buhay niya, matapos ang lahat-lahat, nawala na siya ng gana magpatuloy pa. Isang araw, nagsimula na siyang hindi kumain. Nasundan pa yun ng nasundan hanggang sa tuluyan na siya ng hina. Nagkaroon din siya ng iba pang sakit na dahilan para bumigay ang puso niya. Alexa, namatay ang kuya ko dahil sa'yo. Kasalanan mo kung bakit nawalan ako ng kapatid. Kaya masahol ka pa sa demonyo. Kaya ba pinlano mong mapalapit sa akin? Para ipaghiganti ang kuya mo? Salamat na lang kay Loris dahil nalaman ko na ikaw ang walang yang babaeng hindi sumipot sa pagkikita niyo ng kuya noon. At hayop ka din, no? Ibinida mo pa talaga ang ginawa mo. Tao ka pa ba? Kaya simula nun, para makapaghiganti ako, sinubukan kitang paikutin. At mukhang nag-work naman dahil in love ka na sa akin. Nagtagumpay ako sa plano ko. Nasaktan ka. Naiwan ka na lang din basta-basta katulad ng ginawa mo nun sa kuya ko. Napaasahin kami forever tayo pero umasa ka lang sa wala kasi suka-suka talaga ako sa'yo. Hindi kita minahal. Hindi kita mamahalin kahit kailan. Si Loris lang ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama at hindi ang katulad mong kampo ni Satanas. Walang niya ka! Ikaw ang demonyo sa ating dalawa! Niloko mo ko! Pinaglaruan, pinaasa! Masahol ka pa sa hayop! Ano ba? Tigilan mo sa aming pananakit sa akin, balo ka! Aray! Dugo! Hayop ka, Julius! Anong ginawa mo sa anak natin? Ang baby ko! Ang baby ko! Matapos akong itulak ni Julius, nakita ko na lang na ang dami ng dugo sa hita ko. Doon ako nakaramdam ng pagkataranta at labis na takot. Hindi para sa sarili kong kaligtasan kundi sa buhay ng 2 linggo ko pa lamang na baby. Tandang-tanda ko pa kung paano nagkaroon ng komosyon sa naturang bar kung saan kami gumawa ng eksena. At bago ako tuluyang mawala ng ulirat, ang huli kong natatandaan ay ang paparating na ambulansya. Nang magbalik ang malay tao ko ay nasa ospital na ako, Papa Dudut. Pero doon ko na rin nalaman ang masamang balita. Wala na ang baby ko. Patay na siya. Nang sandaling yon ay hindi ko na napigilang humagulhol. Gusto kong magwala dahil sa labis na sakit at kabiguan na naramdaman ko sa aking dibdib. Pero hinang-hina ako ng mga oras na yon.
Ang kaawa-awa kong anak na wala na lang siya nang hindi man lang nasisilayan ng mundo. At ang mas lalo pang naging malaking dago ay ang katotohanan na ang may kagagawan kung bakit wala na siya ay ang sarili pa niyang ama, si Julius. Tumagal ako ng 1 buwan sa ospital dahil hindi kaagad nanumbalik ang lakas ko. Parang gusto ko na rin kasing mawala na lamang at sundan ang anak ko sa kabilang buhay. Mabuti na lamang dahil inalalayan ako ng aking pamilya. Dahil doon kahit papaano ay mas pinili ko pa rin mabuhay. Mag-isa lang ako ng araw na ma-discharge na ako sa ospital. Palibasa hindi rin naman ako sanay na nakadepende sa ibang tao. Maging malapit ko man silang pamilya o kaibigan. Ang sabi ko sa mami ko ay hintay na lang ako sa bahay dahil kaya ko naman ang sarili ko. Nakisuyo na rin ako kay mami na dalhin ang sasakyan ko sa ospital at ipark sa basement parking at babayaran ko na lang ang parking fee kung magkano man ang aabutin paglabas ko. 1 araw bago ako ma-discharge. Iniwan sa akin ni mami ang susi ng sasakyan ko. Nang araw na pwede na akong umuwi nang makarating na ako sa parking lot ng ospital. Sakto namang nakita kong papalabas ng kanilang kotse ang traidor kong best friend at ang manloloko kong ex-boyfriend. Papadudot muling nanumbalik ang matinding galit at poot sa aking dibdib. Lalo pa nga itong nagatungan nang makita kong hinihimas ni Loris ang kanyang tiyan na halatang medyo lumalaki na habang maingat naman siyang inaalalayan ni Julius. Dahilan para mas lalo ko silang kamuhian. Wow naman! Wow talaga! Alexa, anong ginagawa mo dito? Nagulat ka ba, Loris? Bakit? Akala mo ba ikinamatay ko na yung pagkakalaglag ng anak ko? Pwes, para sabihin ko sa inyong dalawa, oo, kamuntik na. Pero tingnan niyo naman ako ngayon. Buhay na buhay. Malakas at masayang-masaya makita kayo na magiging isang buong pamilya. Pwede ba Alexa? Ayaw namin ng gulo. Nagpunta lang kami dito para ipacheck up ang magiging baby namin. Please lang, huwag kang gumawa ng eksena na ikapapahamak na magiging anak namin. Wow! Na-touch naman ako. Paano naman yung anak natin, ha, Julius? Nakakatuwa naman makita na concern ka para sa magiging baby niyo ni Loris samantalang ikaw ang dahilan kung bakit nalaglag ang anak ko. Ang sama mo! Paano mo naaatim na umastang mabuting ama dyan sa anak niyo ni Loris samantalang kagagawan mo kung bakit hindi ko na makikita kahit kailan ang anak ko? Pwede ba? Aksidente nangyari. Ikaw naman kasi. Masyado ka ding violente ng mga panahong yun. Alam mo namang buntis ka pero sugod ka pa rin ng sugod. Tapos kung umarte ka dyan akala mo ikaw lang ang nasaktan. Hoy Alexa, grabing pasa, kalmot at sugat din kaya ginawa mo sa akin. Pati na kay Loris. Pasalamat ka nga at hindi kami nagsampa ng reklamo laban sa'yo eh. Kung makapagsalita ka, akala mo ikaw ang biktima. Naririnig mo ba mga sinasabi mo, Julius? Nag-iisip ka ba talaga? Hindi ka man lang ba nanghihinayang sa lahat ng pinagsamahan natin? Tayo dapat ang magiging isang masayang pamilya. At hindi kayo ni Loris. Tayo dapat yon gaya nung ipinangako natin sa isa't isa. Pero ano nangyari? Hindi na ba talaga mabibigyan ng pagkakataong maayos natin ang relasyon natin? Julius, ano bang nagustuhan mo kay Loris na hindi mo mahanap sa akin? Nasa akin naman ang lahat, di ba? Maganda ako, matalino. Di hamak naman na mas marami din akong pera kaysa sa hampas lupang babaeng yan, no? Kaya bakit hindi na lang ako, ha? Bakit hindi ka na lang bumalik sa akin? Ano ba sa mga sinabi ko noon ang hindi mo naiintindihan, Alexa, ha? Gusto mo pa talagang ulitin ko para masaktan ka lalo? Sige, uulitin ko. Hindi kita minahal. Ginamit lang kita para maipagiganti ko ang kuya ko. At ngayon nakikita na kita miserable, wala kang idea kung gaano ko kasaya. Ano ngayon ang pakiramdam ng paglaruan? Tulad ng paglalaro mo sa damdamin ng mga lalaki na kilala mo noon, ha?
Ano ngayon ang pakiramdam na magmukhang tanga at kawawa matapos iwanan ng taong mahal mo? Deserve mo lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Kung tutusin nga, kulang pa yan eh. Huwag mo na kaming guluhin. Magkalimutan na lang tayo at isipin na lang natin na parang walang nangyari. Wala ka na rin naman kasing magagawa kahit ipilit mo pa. Lumuha ka man ng dugo, hindi na mabubuhay pa ang anak mo. Kailangan mo na talagang tanggapin na hindi ka na magkakaroon ng anak pa kay Julius dahil siya nang magiging tatay ng anak ko. At nagmamahalan kami ng totoo. Mag-move on ka na lang katulad ng pag-move on mo nun sa mga lalaking nakilala mo. Sigurado naman akong sisiw lang sa iyong bagay na yon, di ba? Napakasama niyong dalawa. Mga demonyo kayo. Kahit na ano pang sabihin mo, di na magbabago ang totoo. Isipin mo na lang na karma mo to sa lahat ng masasama mong ginawa nun. Nagkataon nga lang na hindi ka lang isang beses na karma, dumoble pa. At dapat lang talaga na pagbayaran mo lahat ng mga kasalanan mo, no? Kaya wag ka nang mag-inarte dyan. Di ka nakakaawa, nakakadiri ka. Mahal, tara na. Baka mahuli pa tayo sa schedule ng OB natin. Okay, mahal. Halika na. Luhaan akong iniwan ni na Julius at Loris ng sandaling yon, Papa Dudut. At dahil sa hindi ko maipaliwanag na sakit na aking nadarama, kaya napahagulhol ako sa loob ng sasakyan ko. Matapos nilang umalis. Mabuti na lang dahil nagawa ko pang tawagan ang aking mami para magpasundo. Hindi ko na rin naman kayang mapag-isa ng panahon na yon. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ko ay agad akong nagkulong sa kwarto. Umiyak lang ako ng umiyak noon habang pilit na binubura sa aking isipan ang mga eksena kung saan ay masayang masaya sina Julius at Loris kasama ang magiging anak nila. Papadudot, awang-awa ako sa sarili ko. Yung dati ako na malakas, matapang at matalino ay tila naglahong parang bula sa kalawakan at napalitan ng mahina at miserableng bersyon ko. Nang mga panahon na yon ay dumanas ako ng labis na depression. Una na doon ay dahil sa pagkawala ng aking baby. Ikalawa ay ang pagtataksil ni Julius at pagiging traidor ni Loris. At huli ay ang pagsasabwatan nilang dalawa para maghiganti sa akin. Pakiramdam ko ako na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo, Papa Dudut. Dahil kung totoo man ang doble karmang sinasabi ni Loris ay parang sobra-sobra naman yatang sakit ang ganti sa akin ng tadhana. At dahil nga sa hustong kalungkutan, matinding kapighatian at pagiging kaawa-awa na aking naramdaman, kaya naman tinangka kong tapusin na lamang ang aking buhay. Papadudot, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang kitlin ko ang sarili kong buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot hanggang sa ako ay ma-overdose. Pero desperado na kasi ako. Sa dami ng trahedyang nangyari sa aking buhay ay hindi ko na alam kung paano gumising sa umaga ng masaya at masigla katulad ng dati. Gusto ko na lang matapos yung sakit, kaya gusto ko na lang din na mawala. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Nang mga sandaling yon, mabuti na lang dahil nakita ako ng mga magulang ko, kaya naman naisugod nila ako sa pinakamalapit na ospital kung saan nananatili ako ng halos 3 linggo. Pinagalitan at pinagsabihan ako ng husto ni na mami at daddy tungkol sa ginawa ko sa aking sarili. At aaminin kong natauhan ako nang umiyak sa harapan ko ang mga magulang ko, Papa Dudut. Doon ko na-realize na hindi pala ako nag-iisa sa labang pinagdaraanan ko. Na merong mga taong nagmamahal sa akin at handang tumulong sa akin sa mga panahong pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Anak, kung nabubuhay ka lang ngayon, sana palagi kitang nayayakap kapag ganitong malungkot ako. Alexa, iha, tinitignan mo na naman ang mga gamit ng baby mo.
Hindi ko kasi mapigilan, Mami. Pakiramdam ko kasi kapag hinahawakan ko ang mga damit niya, buhay na buhay siya. Kapag nandito ako sa dapat na magiging kwarto niya, feeling ko hindi talaga siya nawala. Naiintindihan ko, anak. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo dahil baka sumama na naman ang pakiramdam mo. Alalahanin mo, kagagaling mo lang sa trangkaso. Baka mapinat ka. Ay, alam ko naman po yun, kaso hindi ko po talaga mapigilan ang sarili kong pumunta dito sa kwarto niya. Okay, pero maya-maya ay kailangan mo na rin magpahinga, ha? Huwag nang matigas ang ulo mo. Si Mami talaga. Kung umasta, para namang baby pa ako. Malaki na kaya ako. Tignan niyo, may apo na nga kayo dapat sa akin eh. Alexa, anak. Alam kong sobrang sakit pa rin sa'yo nang nangyari, lalo na para sa una mong baby. At maniwala ka dahil nasaktan din kami ng husto ng daddy mo. Alam mo ba, nung nalaman nga namin na magkakaapo na kami, napatalon pa sa tuwa ang daddy mo. Talaga po, Mami? Oo. Tapos, ibinida na niya sa mga katrabaho niya na magiging soon-to-be lolo na siya. Kaya nga nung mawala yung baby mo, naapektuhan din siya. Kami. Pero anak, noong ikaw naman ang kamuntik nang mawala sa amin ng daddy mo, halos gumuho ang mundo namin. Alexa, alam namin na masakit at masalimuot ang mga pinagdadaanan mo. Pero nandito lang naman kami ng mga magulang mo para samahan ka eh. Kapag nararamdaman mo na parang gusto mo nang ulit sumuko, katukin mo lang kami sa kwarto. Makipagkwentuhan ka sa amin. Huwag na huwag kang mahihiya. Kahit pa sa kalagitnaan ng tulog namin, walang problema. Kung malungkot ka o gusto mong may mapagsabihan ng problema mo, pwedeng-pwede mo kaming iyakan gaya nung bata ka pa sa tuwing may umaaway sa'yo. Nandito kami lagi para sa'yo, anak. Alam ko naman po yun, Mami eh. Kaya nga nagpapasalamat ako sa inyo ni Daddy dahil nasa tabi ko kayo. Kung wala kayo, baka wala na rin po ako. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. At hindi magbabago yun. Tandaan mo yan, anak. Kahit na pinalaki ka naming matapang, matalino at independent, palagi pa din kaming nandito ng daddy mo para sa'yo. Hanggat buhay kami, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga sinabi niyo sa akin, Mami. Ang totoo niyan, hindi ko po talaga alam ang gagawin sakaling wala kayo ni Daddy sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy at kung paano haharapin ang buhay. Maraming salamat po dahil hindi rin kayo nawala kahit na pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Aba, syempre naman no. Gusto pa namin ng daddy mo na makita at makasama ang mga magiging apo namin sa'yo pagdating ng araw. Sa ngayon, mananatiling ikaw pa din ang baby namin. Puro ka talaga biro, Mami. Sinabing malaki na ako eh, hindi na ako bata. Basta kahit magkauban ka na, baby pa rin kita. Nagdaan ng ilang buwan at hindi ko na nga namalayan ang paglipas ng isang taon, Papa Dudut. Ngunit masasabi ko namang bumuti ang kalagayan ng aking pisikal na pangangatawan kasabay ng aking mental health. Nakabalik na rin ako sa aking trabaho at doon na lang ako mas nagpaka-busy para naman kahit papaano ay pansamantalang mawala sa aking isipan ang mga pinagdadaanan ko. Sa tulong din ng aking mga magulang at malalapit na kamag-anak, mas naging maayos ang estado at disposisyon ko sa buhay ko. Nawalan na rin ako ng balita kina Julius at Loris ng panahon na yon. Naisip kong mas mabuti na yon kaysa patuloy ko lang silang kamuhian. Aaminin ko na kahit ilang taon na ang nagdaan, ay hindi ko pa rin sila ganap na napapatawad.
Pero buo pa rin ang pag-asa ko na darating ang panahon kung kailan tuluyan na ring mawawala ang galit na nararamdaman ko sa aking puso para sa kanila. Pero iba rin maglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Kung minsan hindi talaga pwedeng maging kampante dahil palaging nangyayari ang hindi inaasahan. Tulad ng muling pagkukrus ng landas namin ni Julius sa dating bar kung saan kami muling nagkita at unang nag-usap noon. Alexa, Di ba diring-diri ka sa akin? O bakit lumalapit ka sa akin ngayon? gusto lang kitang makausap. Alam mo, gusto kong matawa. Pero para saan pa? Natatandaan mo pa ba na sa lugar na to tayo nagkita ulit pagkatapos nating graduate? Tapos pagkalipas ng 1 taon, nandito na naman tayong dalawa. Yung totoo, Julius, parte ba to ng may sa demonyo mong plano? At saka, nasaan ang traitor kong kaibigan? Baka naman mamaya bigla siyang lumitaw sa kung saan para sugurin ako o saktan, ha? Ngayon palang binabalaan ko na kayo. Ipapupulis ko kayo talaga. Alexa, please. Huwag ka mag-alala. Wala dito si Loris. Hindi ko siya kasama. Actually, matagal na kaming hindi nagsasama. At gusto mong paniwalaan ko mga sinabi mo? Pwede ba? Kayo pang dalawa ni Loris hindi magkasama? Pareho kayo mga tanga? Totoong sinabi ko. Hiwalay na kami. Halos 6 na buwan na rin. Wow naman! Bago sa pandinig ko yun, ha? Samantalang nung una, halos kambal tuko kayong di mapaghiwalay. Tapos ngayon bigla mo na lang ibabalita sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Bakit ano bang inaasahan mong marinig mula sa akin? Pues kung gusto mong malaman kung masaya ba ako dahil mukhang wala din kayong forever, sige, aaminin ko, masayang masaya ako. Sa sobrang saya ko, parang gusto kong ilibre ang lahat ng taong nasa bar na to. I'm really sorry sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo noon at sa anak natin. Pwede ba? Kung kailan naman hindi ko na kailangan ng paghingi mo ng tawad, tsaka mo naman sasabihin yan? Ano ba to, lokohan? Pwede ba, Julius? Umalis ka na lang. Ayaw kitang kausap. Please, makinig ka muna sa akin oh. Nagsisisi ako sa mga kasalanang ginawa ko sa iyo noon. Na-realize ko na maling-mali na sinaktan kita at pati na din ang baby natin. Siguro nga pinarusahan din kami ni Loris dahil sa mga hindi magandang ginawa namin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Masyadong biglaan ang mga pangyayari. Akala namin okay yung baby pero nagkaroon ng komplikasyon hanggang sa ipanganak siyang premature ni Loris. Ni hindi nga inabot ang 1 buong araw yung anak namin at kaagad din binawian ng buhay. Ang sakit-sakit palang mawala ng anak habang buhat-buhat mo to. Pagkatapos mawala ng anak namin, nagsimula na rin maging kakaibang asal ni Loris. Bakit ano nangyari? Naging baliw na siya, Alexa. Naging siraulo. Hindi na siya yung babae na gustuhan ko. Minsan nakikita ko na lang siya nakatulala at nakatingin sa malayo. O kaya nagsasalita ng mag-isa na akala mo may kausap. Naabutan ko pa nga siya na kinakantahan yung manika sa bahay na binili namin para sana sa magiging baby namin. Alexa, pinipilit niyang yun daw ang anak namin. Ano ba naman yun? Kung hindi ba naman siya isa't kalahating baliw, hindi ba? Ikumpara ba naman yung anak namin doon sa manika? Kaya yun, para matigil na siya sa kabaliwan niya, ipina-admit ko siya sa isang mental institution. Doon siya nararapat, kasama yung mga kapwa niyang sintu-sinto. Ano? Nagawa mo yun sa nanay ng anak mo? Tao ka pa ba? Bakit? Para naman sa kanya yung ginawa kong yun ah. At least hindi siya nag-iisa sa kabaliwan niya. Ang totoo niyan, Alexa, pagkatapos siyang mawala sa buhay ko, may isa pa akong na-realize. Na ikaw pala talaga ang mahal ko. Kaya nga hinanap kita kaagad eh. Alam mo, ilang buwan na rin akong pabalik-balik sa lugar na to habang umaasa na matsyempohan ka para makausap. Julius, ikaw yata ang baliw sa inyo ni Loris eh. Ako? Baliw? Siguro nga. Pero mas lalo lang ako mababaliw kung hindi ko maipapaalam sa'yo ang nararamdaman ko. Magbalikan na tayo, Alexa.
Ano? Magsama na tayo ulit. Tutal, wala na rin naman si Loris. Ibig sabihin, wala na magiging sagabal sa atin. Alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, nakakasiguro kong hindi mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Kaya ano pang hinihintay mo, Alexa? Tuparin na natin yung naudlot nating pangarap. Tumigil ka, Julius! Ang kapal naman ng pagmumukha mong sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Alam mo kung anong nararamdaman ko para sa'yo ngayon? Pandidiri, galit at matinding puot. Napakamakasarili mong tao. Wala kang kasing sama. Paano mo naatim na sabihin sa akin ng mga yan, ha? Alexa, hindi ka ba nakikinig sa akin? Alin ba sa mga sinabi ko hindi mo maintindihan? Mahal kita! Hindi na kita mahal. Sukang-suka ako sa'yo. Alexa! Huwag mo akong hawakan kundi ipapupulis kita. Sandali, wag mo akong talikuran. Kinakausap pa kita eh! Papadudot yun ang huling pagkikita namin ni Julius dahil nang sumunod na araw ay may nakarating sa aking balita na nasangkot daw ito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahilan para ito mahuli at makulong. Kaya naman pala nang muli ko siyang makita noon sa bar ay malaki ang ipinayat niya. Bukod doon ay tila naapektuhan na rin ang droga ang kanyang pag-iisip at pagsasalita. Samantalang si Loris naman ay halos ilang buwan na ring naka-admit sa isang mental institution ay biglang hindi na lang nagising isang araw. Ang sabi ng doktor ay inatake daw siya sa puso habang natutulog. Muling nanumbalik ang sakit at lungkot sa kalooban ko dahil sa biglang pangyayari. Nasangkot ang mga taong naging bahagi ng buhay ko, mabuti man o masama. Muling naapektuhan ang aking mental health kaya naman minabuti ng mga magulang ko na umalis kami sa Davao. Noon din ay lumuwas nga kami pa Maynila. Simula noon ay wala na akong narinig tungkol kay Julius. Mas pinili ko na lang din na kalimutan siya, Papadudut. At nangako ako sa sarili ko na mas magiging matatag sa panibagong buhay ko. Sa tulong ng Diyos at ng mga taong totoong nagmamahal sa akin, muli akong nakabangon, Papadudut. Nangako ako sa aking sarili na balang araw ay muli akong iibig sa sandaling makatagpo ako ng lalaking mas may malinis na intensyon at mabuting budhi na siyang makakasama ko habang buhay. At mulit muli ay hindi naman ako binigo ng Diyos nang ibigay niya sa akin si Roger. Sa ngayon ay meron na kaming isang anak na lalaki at kasalukuyan ko namang ipinagbubuntis ang aming baby girl. Kahit na maraming pagsubok ang buhay, hindi ko kahit kailan naramdamang mag-isa kong hinaharap yon, Papadudut. Dahil hindi lang ang mga magulang ko ang akin naging sandalan, meron na rin ako ngayong mabuting asawa at mga anak. Sa huli ay natutunan ko na yung mga mahalagang bagay sa buhay tulad ng pag-ibig, kaligayahan at kapayapaan ay hindi basta-basta dumarating. Dahil ang mga yon ay unti-unti nating binubuo sa ating puso para maibahagi natin sa iba. Kaya nga importante na mabuti ang ating intensyon upang